Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Mapagpalang araw muli ng Sabado sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay sa ating ika-10 episode ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayong araw po ay ika-8 na ng Hulyo, taong 2023. Tampok sa ating programa ang Balitang Bayan at makakasama po natin ngayong araw ang Samariñana National High School News Team. Kaya narito na ang ating mga tagapaghatid ng balita mula sa Samariñana National High School News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-8 araw ng Hulyo taong 2023. Ako po si Chariz Montimor mula sa Samariñana National High School. At ako naman po si Mar James Gisalba, maghahatid ng makabulang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Samariñana National High School News Team. Turnover of LGU's school stage project isinagawa. Brooks Point 74 Founding Anniversary Activity Highlight. Nutrition Month Celebration 2023, tagumpay na idinaos. Balik probinsya, bagong pag-asa program na igawad na. First synchronized pista ng kalikasan isinagawa. MDRRMO tumanggap ng 3 tsenso mula sa PCSD. PWD Mass Assessment Activity isinagawa. Sangguniang Bayan Regular Session may bagong aprobadong ordinansa. Aprobado rin ang ikalawang bagong ordinansa ng Sangguniang Bayan. Bangkasahayan 2023 tagumpay na idinaos. Magbabalik ang Samariñana National High School News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Manatiling nakatutok sa ating programang ito. Balitang Bayan, turnover of LGU School Stage Project isinagawa. Para sa detalye ng ating balita, narito si SNH's News Reporter Kathleen Sinyalan. Balitang Bayan. Matagumpay na naisagawa ang turnover ng school stage project ng pamahalaang lokal sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa Eliseo A. Oblia National High School sa Sitio Rizal, Barangay Mamalot nitong araw ng Martes, Hulyo 4, taong 2023. Ang school stage project ay prioridad na proyekto ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano at buong konseho ng Sangguniang Bayan sa pamamagitan ng Mayor Benedito Special Project Task Force sa pamumuno ni Municipal Administrator Edgar P. Lacandaso at Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito at ang iba pang ulong tagapamahala ng tanggapan ng pamahalaang lokal upang magkaroon ng disente at magandang tanghalan ang paaralan lalo na sa pagtatapos ng pag-aaral ng mga estudyante ngayong taon. Hinimok ni Mayor John Benedito ang mga estudyante at mga guro na ingatan at pangalagaan upang nang sa gayon ay magamit sa anumang aktibidades ng paaralan. Masayang pinasalamatan ni Ma'am Evelyn T. Hardin, punong guro ng paaralan ang mabilis, maayos at malinis na proyekto na natapos sa loob lamang ng 2 buwan at sa patuloy na suporta pagdating sa programang edukasyon at nangako nga alagaan at iingatan ng entablado na handog ng pamahalaan ng Brooks Point. Samariñana National High School Reporter Kathleen Sinyalan para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kathleen. Samantala, narito naman ang balita patungkol sa Brooks Point 74 Founding Anniversary Activity Highlight sa ulat ni SNHS News Reporter Judea Sahor
para sa detalye. Balitang Bayan. Sinimula ng masayang pagdiriwang na ika-74th founding anniversary ng Bayan ng Brooks Point nitong araw ng Martes, ika-27 ng Hunyo sa pamamagitan ng masiglang parada na pinangunahan ng Brooks Point PNP at mga Drum and Lyre Corps ng mga paaralan ng elementarya at sekundarya. Mula sa Brooks Point Rotonda hanggang Octagon Plaza sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, buong konseho ng Sangguniang Bayan, ulong tagapanguna ng tanggapan at mga kawani ng pamahalaang lokal, tagapanguna ng mga national agencies at pribadong sektor. Nagpamalas ng galing sa pagsayaw ang mga nakilahok sa Baragatan sa Palawan 2023 na ng pantiguhan sa dalan, sarautan sa dalan at pagsiklab ng hip-hop dance ng BPHM at Kalahi Elcana bilang highlight sa pagbubukas ng pagdiriwang. Ayon kay Mayor Benedito, sa loob ng 74 na taon ng Brooks Point, nasa 29 na taon na siyang naglilingkod sa bayan ay kalahati na ng kanyang edad at patuloy pa siyang magbibigay ng malinis, mabilis, maayos at makadiyos na paglilingkod para sa bayan. Binati din ni Vice Mayor Feliciano ang mga mamamayan ng bayan sa pagdiriwang at ayon sa kanya ay hindi maikakaila na ang Brooks Point ay first-class municipality at nangunguna sa ekonomiya, agrikultura, progreso at pag-unlad ng bayan. Sa hapon ay nagpatuloy ang tagisan ng galing sa pagtugtog at pag-indak ng mga Drum and Lyre Corps ng mga paaralan ng elementarya at sekundarya at nasungkit ng Brooks Point Central School ang kampyonato. First runner-up ang Calasagin Elementary School at second runner-up ang Aribungos Elementary School. Nakuha rin ng Brooks Point Central School ang mga minor awards na Best in Uniform, Best in Choreography at Best in Musicality. Sa sekundarya naman ay nasungkit ng Gobernador Alfredo Abueg Senior National High School ang kampyonato. First runner-up ang Brooks Point National High School, second runner-up ang Maasin National High School, at third runner-up ang Ipilan National High School. Nakuha ng Brooks Point National High School, BPNHS, ang Best in Uniform, Governor Alfredo Abueg Senior National High School ang Best in Choreography at Best in Musicality. Sa gabi ay nagkaroon naman ng Battle of the Bands na ginanap sa Octagon Plaza at ang kampyonato ay ang Wakabs mula sa lungsod ng Puerto Princesa City. Nakuha nila ang Best in Drums, Best in Bass, Best in Guitar at Best in Vocals. Makakatanggap ng consolation prize ang lahat ng nakilahok. Nagkaroon naman ng kasiyahan at tuwa ang mga taga Brooks Point sa pagdating ng mga kilalang komedyante mula sa Maynila na sina Tonton at Divine Tetay sa pangunguna ng BDO Unibank INC. Sa Mariñana National High School reporter Judea Charmel M. Sahor para sa Balitang Bayan. Salamat, Judea. Balitang Bayan pa rin, Nutrition Month Celebration 2023, tagumpay na idinaos. Naihatid sa atin ni Ezon Edges News Reporter, Kathleen Sinyalan. Balitang Bayan. Matagumpay na naidaos ang pagsisimula ng pagdiriwang ng ika-49 taon ng Nutrition Month sa bayan ng Brooks Point, timang Healthy Diet Gawing Affordable for All. Sinimulan ang pagdiriwang sa pamamagitan ng makabuluhang programa na nilahukan ng mga men and women in uniform, mga kinatawan ng mga paaralan, mga opisyalis ng 18 barangay sa bayan na may mga inihandang magagarang nutrition float, ilang kasapi ng Biraca General Hospital Incorporated, Leoncio General Hospital, Sagrado Hospital Incorporated Southern Palawan Provincial Hospital at mga kawani ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng lokal na pamahalaan ng bayan sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Mary Jane D. Feliciano, buong konseyo ng Sangguniang Bayan at mga ulo ng tanggapan sa pakikilahok ng bawat isa sa matagumpay na pagsasagawa ng taunang selebrasyon ng Nutrition Month sa bayan. Sa Mariñana National High School reporter Kathleen Sinyalan para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kathleen. Balitang Bayan muli. Balik Probinsya, Bagong Pag-asa program na igawad na. Naihatid sa atin ni SNHS News Reporter Kayla Kapoy. Balitang Bayan. Iginawad sa 7 pamilyang benepisyaryo ang kauna-unahang Transitory Family Support Package Balik Probinsya, Bagong Pag-asa program ng Kalahi DSWD National sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Konsehal Sarah Jane Crespo Abon at MSW Reynaldo Bacosa nitong araw ng Huwebes, Hunyo 29, taong 2023 sa New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan.
Layunin na mabigyan ng panimulang puhunan ang bawat pamilyang nagbalik probinsya para makapagpatayo ng kani-kanilang sariling bahay, makabili ng mga panimulang kagamitan, groceries at iba pa. At sa darating na buwan ay nakatakda naman ipagkaloob ang livelihood program para sa mga benepisyaryo na sina Rodel Bahar Avila, Ranel Acol Bustamante, Artony Bautista Calderon, Neptali Rosel Gloria, Lorna Katulong Repoponio, Michael Alego Segala at Ana Lu Ruaya Sagiran. Ang nasabing programa ay pinagkaloob lamang sa mga pamilyang bumalik sa probinsya mula sa ibang mga lugar o syudad noong kasagsagan ng pandemya upang makapagsimulang muli ng kanilang buhay sa napiling lugar na pananatilihan. Sa Mariñana National High School reporter, Kayla Kapoy para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Kayla. Samantala, balitang pangkalikasan. First synchronized pista ng kalikasan isinagawa. Hatid sa atin ni SNSS News Reporter Van Shane Prudente. Balitang Bayan! Sama-sama ang lokal na pamahalaan at mga mamamayan ng Brooks Point sa unang synchronized pista ng kalikasan noong Hunyo 30, taong 2023 sa Barangay Amas, Brooks Point, Palawan. Ipinagdiwang ang kalikasan at kapaligiran sa nasabing okasyon kasama ang mga tagapanguna ng bayan na sina Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, Konsehal Sara Jane Crespo Abon, bilang kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Konsehal Jonathan Lagrada at Konsehal Victor Colili na nagpahayag ng makakalikasang mensahe, suporta at pagkilala sa kahalagahan ng pag-aalaga sa ating kalikasan. Lumahok din sa aktibidad ang iba't ibang kagawaran ng lokal na pamahalaan, mga kawani ng gobyerno, mga kinatawan ng iba't ibang pambansang ahensya, mga bangko, mga establishmento at iba pang sektor ng lipunan. Ang malawak na paglahok ng iba't ibang sektor ng lipunan ay nagpapakita ng malasakit at kooperasyon ng lahat para sa kapaligiran. Ang pista ng kalikasan ay nagbigay daan sa mga tao na magkaroon ng kamalayan sa kahalagahan ng pagpapahalaga at pagprotekta sa ating kalikasan. At ito rin ang pagkakataon para ipaalam sa mga tao ang mga programa at hakbang na isinasagawa ng pamahalaan upang pangalagaan ang kalikasan at mga likas na yaman ng Brooks Point. Sa Mariñana National High School reporter, Van Shane Prudente para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Van Shane. Balitang probinsya naman. MDRRMO tumanggap ng 3 tsenso mula sa PCSD. Narito si SNSS News reporter John Pers Asejo para sa detalye ng balita. Balitang Bayan! Tumanggap ang Brooks Point Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO ng 3 kumpiskadong chainsaw ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD na ginanap noong araw ng Biyernes, Hunyo 30, taong 2023 sa PCSDS Training Institute sa Barangay Irawan, Puerto Princesa City. Umabot sa 100 chainsaw ang nakumpiska ng PCSD at ang mga nasabing chainsaw ay minsan nang nagamit sa paninira ng kabundukan at kagubatan kaya nakumpiska ang mga ito. Layunin ng turnover at donation ceremony ay pamahagi sa mga MDRRMO at mga rescue and response teams na lalawigan ng Palawan ang mga chainsaws upang magamit sa pagresponde sa mga sakuna at matiyak ang kaligtasan ng pamayanan. Sa Mariñana National High School reporter, John Pierce Iaseo para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, John Pierce. Samantala, Balitang Bayan. PWD Mass Assessment Activity isinagawa sa ulat ni SNSS News reporter Van Shane Prudente para sa detalye. Balitang Bayan! 58 individual na may kapansanan o person with disability at dumalo sa isinasagawang mass assessment activity ng Provincial Social Welfare and Development Office sa pamamagitan ng Tanggapang Provincial Disability Affairs, katuwang ng lokal na pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. nitong Hunyo 29, taong 2023 mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon sa Maruyog Ridge Function Hall Building. Dumalo rin sa nasabing assessment sina Leo Rifaril Jr., Connie Araujo na siyang nanguna sa aktibidad. Ani Paes Disability Affairs Officer 1 mula sa Provincial Social Welfare and Development. PDAO Reynaldo G. Bacosa, MSWD Officer ng Brooks Point at Christian F. Sagandal Disability Affairs Assistant, PDAO Designate Brooks Point.
sa pamamagitan ng koordinasyon sa AL Buena Vista Enterprise Incorporated. Ang kumpanya gumagawa ng mga assistant devices para sa mga taong may kapansanan at isa sa mga katuwang ng Department of Social Welfare and Development Office sa Central Region 4B. Ang aktibidad ay naging posible at nakatuon sa layuning mapaunlad ang mga kakayahan ng mga PWD upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ilan sa mga nakatala na assistant devices ay ang mga prosthetic arm and legs para sa mga individual na walang paa o kamay, orthosis, wheelchairs, walkers, crutches, single cane, tripod cane chairs, quad canes, and hearing aids. Sa Mariñana National High School reporter, Vanshin V. M. Prudente para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Vanshane. Balitang Bayan muli. Sangguniang Bayan Regular Session may bagong aprobadong ordinansa. Narito si SNHS News Reporter John Pers Asejo para sa detalye ng Balitang Bayan. Balitang Bayan! Permado na ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Mary Jean D. Feliciano ang Ordinance No. 2023/23 na katha ni Sangguniang Bayan, Member Victoriana B. Colili, Chairman Committee on Rules, Laws, Ethics, Public Order, and Good Government o ordinansang mas kilala sa Ordinance Allowing the Desilting Operations of the Rivers and Streams in the Municipality of Brooks Point, Palawan, and prescribing guidelines of thereof, na siyang poprotekta sa mga pribadong individual na may kasunduan sa Local Chief Executive sa pamamagitan ng Sangguniang Bayan Resolution na magsagawa ng paglilinis, pagkuha ng graba sa mga ilog at batis na sakop ng bayan ng Brooks Point. Ito ay naglalayo na agarang saayos ang daanan ng mga tubig upang maiwasan ang pag-apaw at pagbaha na nangyari noong Disyembre 26 taong 2022 at Enero 4 taong 2022 sa bayan. Nakalagay sa ordinansa na pangunahan ni Municipal Environment and Natural Resources Office ang pagmonitor sa pamamagitan ng bantay graba ang mga aktibidad sa ilog, kaakibat ng koordinasyon nito sa tanggapan ng DENR Senro, PCSD, DMO, PMRM, DPWH at mga barangay officials upang matiyak na mapangalagaan at hindi malabag ang mga panuntunan sa pagprotekto sa kalikasan. Sa Mariñana National High School reporter, John Pierce Iasejo para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, John Pierce. Samantala, Balitang Bayan pa rin. Aprobado rin ang ikalawang bagong ordinansa ng Sangguniang Bayan. Hatid sa atin ni SNHS News Reporter, Kayla Kapoy. Balitang Bayan! Aprobado sa regular session nitong araw Miyerkules, Hulyo 5, taong 2023 ang ordinansang nagmamandato sa lahat ng sangguniang barangay sa munisipalidad ng bayan ng Brooks Point na ipinatupad Barangay Unified Household Identification System o kilala bilang Ordinance mandating all sangguniang barangay in the municipality of Brooks Point, Palawan to maintain and update database to their respective inhabitants and to establish a Barangay Unified Household Identification System BUHI and prescribing the guidelines for implementation thereof. Nakatha ni Sangguniang Bayan Member Ezekiel E. Rodriguez, Chairman, Committee on Infrastructure and Communication. Ang ordinansa ay naglalayong maging epektibo, epesyente at mapabilis ang pagbibigay serbisyo sa mga mamamayan dahil mas mabilis nitong matukoy ang bawat sambahayan sa loob ng komunidad sa bawat barangay. Isa lamang sa bawat sambahayan ang maaaring kumuha ng BUHI at sa pamamagitan ng Barangay Inhabitants Identification Database ay mamimintena nito at palaging maia-update ang mga kinakailangang impormasyon katulad ng pangalan, kumpletong address, lugar ng kapanganakan, kasarian, estado bilang sibil, pagkamamayan at ilan pang importanteng impormasyon na kinakailangan. Napoprotektahan naman ng Section 11 Data Protection Act para sa confidentiality. Sa Mariñana National High School reporter, Kayla Kapoy para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kayla. Balitang Bayan pa rin. Bangkasiyahan 2023, tagumpay na idinaos. Sa ulat ni SNHS News Reporter Judea Sahor para sa detalye. Balitang Bayan!
sa selebrasyon ng ika-74 na founding anniversary ng Bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano at mga kawani ng Office of the Municipal Agriculturist OMA ay matagumpay na isagawang muli ang paligsahan ng Bangkasiyahan 2023 na ginanap noong Hunyo 28 taong kasalukuyan sa sitio sa Marino Village, Barangay Pangubelyan. Ang paligsahang ito nalahukan ng mamamayan ng Brooks Point at nakiisa rin ang iba't ibang kupunan mula sa mga karatig bayan gaya ng Batarasa, Sofronio Española, Aborlan at Quezon. Tinanghal na kampyon sa Open Category 70 HP ang Bangka Ading at nakakuha naman ng pangatlong pwesto ang Bangka Pioneer na pagmamay-ari ni Robert Milo. Nakamit naman ng Bangka Belbros 01 ang pangalawang pwesto na pagmamay-ari ni Christopher Bellarmino ng Bayan ng Aborlan. At ang pang-apat na pwesto ay nakamit ng Bangka Maydir na pagmamay-ari ni Christopher Valdivia ng Bayan ng Nara. Samantala, sa kategoryang Hanap Buhayan Gasoline 9-18 HP, na iuwi ni Freddy Monlihon ang kampyonato at sinundan ito ni na Sakios Ajarani 2nd place, George Bungon 3rd place at Pablo Septuado 4th place. Kampyon naman sa kategoryang Hanap Buhayan Diesel 10-20 HP si JR Mendoza. Pumangalawa naman sa pwesto si RJ Ibanez at ang pumangatlo sa pwesto ay si Juniboy Robia. Taus-puso ang pasasalamat ng punong bayan sa presensya ng Philippine Coast Guard, PNP Brooks Point at ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office MDRRMO upang masigurong ligtas ang lahat ng mga nakilahok at maayos na maidaos ang paligsahan. Sa Mariñana National High School reporter Judea Charmel M. Sahor para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Judea. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Cherise Montimor. At ako naman po si Mar James Gisalba. Kami po ang Samariñana National High School o SNHS News Team para sa Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat sa Mariñana National High School News Team para sa inyong Balitang Bayan. At ngayon din ang ating pasasalamat sa kanilang school principal na si Sir J. Aspurias, kay Ma'am Sheila Bacan at sa lahat ng mga guro ng nasabing paaralan. At ganoon din ang ating pasasalamat sa mga magulang at kapamilya ng ating mga guest news reporter ngayong araw. Maraming salamat po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Welcome po sa ating Talakayang Bayan segment, mahal namin mga tagapanood sa FB page ng MIO, sa ating mga tagapakinig sa 104.5 radyo natin Brooks Point, gayon din po syempre sa katay-up nating 89.5 Radyo Bandera at sa lahat ng ating taga-subaybay ng programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Siyempre po ngayong araw mapalad tayo muli at mayroon tayong mga guest na makakasama kung saan ay matatalakay natin ang ilan sa kanilang mga duties and responsibilities na ginagawa sa kanilang mga opisina at para mas higit po natin silang makilala sa kanilang paglilingkod. Kasama po natin si SB Honorable Arturo Bong Ferraris at siyempre rin po ang Municipal Economic Enterprise Development Officer Head of Office, Sir Bernard Quijano. Magandang araw po, magandang umaga po sa inyo. Nais po rin niyo magbati sa ating mga kababayan. Magandang umaga, Ms. Ging. Magandang umaga rin po sa lahat po ng mga taga-subaybay ng ating pong MIO at sa lahat po ng taga-pakinig dito po sa programa nyo. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Yes po, SB. Good morning din po sa lahat ng ating mga kababayan at salamat at nabigyan kami ng pagkakataon na maihayag ko ano man po yung mga tinatanong ng ating mga kababayan dito sa bayan ng Brooks Point.
Yes po, ayan. At talagang napakapupogi ng ating mga kasama ngayong umagang ito. At medyo may tension ng konti dahil first time po siguro nila maging panauhin sa ganitong talakayan. But now we will make it light sa ating discussion. Sa unang tanong po natin, ano po ba ang mga cover duties and responsibilities niyo po sa opisina? Aside sa pagiging SB at sa pagiging head of office po ng MIDO, ano-ano po yung mga kaganapan sa ninyong mga gawain? Sa amin, sa Municipal Economic Enterprise Development Office, yung tinatawag na MIDO, ay yung opisina namin yung nangangasiwa ng mga pasilidad ng ating pong lokal na pamahalaan na kumikita. So parang yung negosyo ng maliliit na negosyo ng ating pong lokal na pamahalaan, kami po ang nangangasiwa yon, binigay sa amin. Katulad ng ang kilala talaga natin, yung Pamilihang Bayan. Kasama dyan yung slaughterhouse, yung sementeryo natin. Mayroon din tayong bahay tuluyan sa taas ng land bank. Mayroon din po tayong yung convention center na under renovation sa kasalukuyan. Pag natapos po yung gawain doon ay makikita natin yung bagong mukha ng convention center. At hindi po lingid sa kaalaman siguro ng marami na meron din po tayong baby food factory sa Suring naman yon. Doon po malapit sa tahanan ni dating board member Rodriguez, malapit. Yung baby food factory po ay gumagawa tayo ng mga nutritious foods na mula sa bigas at munggo. Yun yung dinidistribute ng ating pong IMNAW para po sa feeding sa mga bata. Tinatawag po Moonrise. Moonrise ang tawag doon. Sa ibang munisipyo, sa ibang probinsya, ang tawag ay MUBI, munggo bigas. Sa atin naman, Moonrise, munggo tsaka rice, ganun yung pinangalan nila. At ang pinakahuli, yung water system office natin, yung patubig ng ating pamahalaan, lokal, na ang akala ng marami ay sabi nila, project ni GSA. So, hindi po yun project ni GSA. Ay naging katuwang lang yung provincial government dati, kung saan ay governor si GSA. Pero yun po ay proyekto ng pamahalang lokal dahil tayo po yung nangutang. At sila lang po yung nag-facilitate na gawin. So, yun po ay proyekto po ng pamahalaang lokal. So, yung mga 7 division po na yan, yung 7 pinagkikitaan ng ating pong pamahalaang lokal, ay na-handle po yun sa opisina po ng MIDO. Ayan, salamat po at na broaden yung idea namin na ang MIDO po pala ay hindi na sa palengke nakabase. Yes po. 7 division po yan sa kasalukuyan. At siyempre, habang umuunlad yung ating bayan, ay madadagdagan pa po yan. Katulad ng sa mga darating na panahon, siguro next year, ay maitayo na yung ating pong land transportation terminal na kung saan ay sinisimulan ngayon. Matatagpuan dyan sa papunta po ng Sir Brooks sa bandang kaliwa, Pangubilyan, Pangubilyan pa, Paratungon ata kung hindi ako nagkakamali. So, yan po pag natapos, i-turn over din yan sa opisina ng MIDO dahil terminal at kasama rin po yung bagsakan ata, yung tabuan, may lilipat na rin sa lugar na yan dahil masikip na sa palengke. So, yun po ay economic enterprise na naman na madagdag po sa opisina ng MIDO. Okay, salamat po. SB, ano-ano po ang mga committee na hawak ninyo at pinamumunuan? Sa ngayon po, yung committee ko is Committee on Transportation and Communication at member din ako ng migrant worker. I am the chairman and the same time member ng rules at may 2 pang hindi ko maano kung ano hindi, sa infrastructure. Member din po ako na infra. So, the last time I was a member of infrastructure, but ngayon hindi na. Pero membership na lang. So, yung aking mga committee, hindi na masyadong mabibigat. Yung mga maliliit na lang na halos hindi rin na gumagana at bibihira lang po.
So may mga similar responsibilities din po kayo ni Sir Bernard, kaya po kayo ang aming nai-guest today na tandem. So ngayon po, paano po ninyo na ipapatupad yung mga makabagong sistema sa mga mamamayan ng Brooks Point mula sa matagal na nakasanayang kalakaran? Kasi may mga old habits po dati na parang ulit-ulit lang na ganoon nagaganap. Tapos ngayon medyo na-i-improve or may development tayo sa ating mga pamamalakad para sa mga mamamayan ng Brooks Point. Kami po sa palengke, alam naman natin economic enterprise ay ikutan kami ng mga maliliit na negosyo natin na nagtitinda dyan sa pamilihang bayan. Kami tinitiyak namin na yung bawat isa ay nakakabayad ng kanilang monthly rental at sa pag-ikot ng taon ay makakuha sila ng kanilang business permit. Kasi hindi naman pwede na magtitinda sila na walang business permit. So, dito napapaloob yung parang makabagong sistema na i-adapt natin na kung saan yung pagkuha ng kanilang mga mayor's permit sa kasalukuyan ay mabilis na kumpara sa dati. Kasi kasama kami doon sa programa ng ating pamahalang bayan na kung saan ay nakalodge doon sa opisina ng licensing, yung electronic business permit licensing system. So sa pamagitan ng system na to, mas mabilis na makarenew yung ating pong mga kababayan na nagtitinda sa loob ng pamilyang bayan ng kanila pong mga permit. At yung pagbayad po ng kanilang mga rental ay napapabilis na rin dahil sa system na to. At kung sakali po na mawala yung kanilang mga resibo na binayaran, ay mas madali siyang i-retrieve at pwede tayong mag-print ng bagong resibo para hindi masayang yung binayad nila. Hindi katulad dati pag walang system, manual lang, pag nawala yung resibo, parang wala kang basihan o parang uulit. So, ito po ay isa sa mga programa ng pamahalaan nasyonal at inadapt natin dito sa lokal. At kami natutuwa dahil napabilang po yung palengke na masakop or masaklaw ng system na umiiral sa ngayon. So, with that, ay mas mapabilis yung renewal at saka pagbayad ng ating mga kababayan. Yes po. Lalo na ngayon, padami na yung iba't ibang negosyo. Opo. Lalo na may mga dayo. Yes Marami po. na po tayong mga dayo rin dito na nag-i-invest. SB, sa inyo po, nais namin marinig. Salamat. At as a mention na yung ating sa Medo, I know naman na meron tayong batas na yung ease of doing business. Yun po yung parang ina-adapt na ng pamahalang bayan ng Brooks Point. Kasi po, sometimes pag yung tao kumuha ng business permit, noon na napakatagal po talaga. So, kung i-adapt mo yun, kasi kung hindi susundin po yun, yung ating mga businessman, even the mga local people, yung mga pangkarniwan, pwede po silang magreklamo. So, doon na po yung papasok yung sa ARTA. So, maganda po yung batas na yun. I know the Municipality of Brooks Point with our mayor, talaga pong pinapa-implement na po yun. Anything else po? Iba pang pinapatupad din yung makabago sa ating mga mamamayan ng Brooks Point, lalo na sa mga small business owners. Yun na nga po, yung mention niya, yung ating, kasi I know na nasa sanggunian na yung, especially po yung market code natin. So, I don't know kung last time na parang second reading na, kasi po yung ating market code, I know na parang 10 years na hindi natin nababago. So, yung mga babayaran po, yung mga ating mga taxes, yung ating mga ano pa po doon sa back 10 years pa. So, ngayon po, medyo tumaas ng konti, kaya yung ating mga kababayan and nagugulat bakit biglang tumaas o ilang percent. Pero in the long run, pag napaliwanag naman sa kanila, makita nila sa batas naman po yun. Tayo naman po ay sumusunod dahil kung hindi natin tataasan, siyempre magsasakripisyo yung ating pamahalang bayan din na hindi tayo makakakomply dahil alam naman natin yung sa market
kailangan nila ng pondo kasi kung wala yung pondo kasi nakasiperate silang napakalaki po nung katungkulan ang ginagampanan ng ating market supervisor. Kaya kailangan po yung market code bin-mention nga ni ating chairman ng na kailangan yung market code. So but this week siguro bakal. Alright. As time goes by, talagang kailangan po ng improvement and development para sa mas marami pang makover ng mga needs ng ating mga mamamayan. So, kumusta naman po ang lingguang supply ng mga bigas, karne, isda, gulay at mga prutas sa ganitong pabago-bagong panahon? Sa kasalukuyan po ay hindi naman tayo nagkukulang ng mga supply ng mga nabanggit katulad ng bigas, karne, isda, gulay at mga prutas sa ganitong panahon. Paminsan lang talaga, lalo na kung malakas talaga yung pagdating sa isda. So pag malakas yung hangin, malalaki yung alon, ay talagang itong mga isda na kababayan natin, hindi rin sila pupunta sa laot para manghahas. Pero may mga ilan-ilan na talagang yun talaga yung kanilang hanap buhay, ay nagtitake ng risk. Ayun, medyo mataas yung, pag ganun yung sitwasyon, ganun yung panahon, mataas yung supply yung presyo ng ating pong mga isda. Minsan din, pag yung sa karni ng baboy, pag may mga dayo kasi minsan galing sa ibang lugar, dito sila namimili ng mga hayop. So pag dito sila namili at ang presyo nila ay presyo na halimbawa ng Puerto Princesa, yung mga kababayan natin dito, doon nila ibibenta yung supply, yung kanilang mga alagang hayop, nagkukulang tayo ng supply. So pag ganun po yung sitwasyon, tataas po yung presyo ng bilihin kasi nakabase nga doon sa tinatawag na law of supply and demand. So pag kunti po yung supply natin, tataas talaga yung presyo. Kumbaga yung alaga nilang hayop, makikiusap yung mga magkakarni natin dito na wag nyo nang dalhin sa puerto, kami na yung bibili sa parehong halaga. So mabibili dito ng mga nagtitinda sa atin sa palengke, pero yung ibebenta nila ng presyong mataas din. So ganoon nagkakaproblema. Doon naman sa supply ng gulay, alam naman natin na ang isa sa mga nagpo-produce ng gulay dito sa ating bayan ay yung Imulnod at yung mainit ay nung mga nakaraang pagbaha nasira yung kanilang tulay. So, pag yung transportation, problema talaga yan. Pag umulan sa bundok, kahit na ito lang mga nakaraan, pag umulan sa bundok at babaha yung ilog ng Imulnod, Kabinbin, malaki kasi yung ilog natin dyan. Pag bumaha yan, hindi nila naitawid at magdudoble yung kanilang transportation expenses, tataas po talaga yung gulay, yung presyo ng gulay. So yun po yung mga factor kung bakit na nagbabago-bago yung presyo po ng ating pong mga pangunahing bilihin sa ating pong pamilihang bayan. Pero sa kasalukuyan po, dahil maganda naman yung panahon, ay wala pong masyadong problema tayo dyan sa pagtaas ng presyo. At dagdag ko na ang tabuan natin ay halos 2 araw, yung kalahating araw ng Linggo at saka ng Lunes, buong maghapon ng Lunes, talagang masagana. Makikita mong masagana yung mga gulay, maraming supply yung ating bayan. Pag makikita mo yan pag Linggo at saka sa Lunes, pag medyo taghirap, makita mo rin na wala masyadong paninda doon sa mga araw na nabanggit ko. Okay, salamat. Kumusta naman po yung transportasyon ng ating mga supply? Dahil hawak po ninyo ang transportation and other rules and laws ng mga ganyang sistema. Kumusta naman po yun, SB? Sa ngayon po, yung ating transportation, wala pa naman masyadong meeting sa mga pero may mga nagparating, especially po kasi ang Brooks Point wala po tayong terminal. So nung back 3 years yata, 4 years, yung family ng
Espanyola with MOA sa ating munisipyo dyan sa kanto, pero hindi po nagpustro yon dahil hindi nga raw pinapayagan ng batas. Pero as of this moment, temporary, dyan lang po yung terminal natin. Kaya mapapansin nyo po, halos lahat ng shuttle, kalat-kalat siya eh. So sana nga po, maibalik ulit, magawa ng paraan na may tama. Kasi hindi po inareklamo kasi yung mga operators natin dito, almost not especially yung sa mga van, kung saan-saan lang sila nagdeterminan. Then pati yung ating mga tricycle. So isa rin po na iniisip ko ulit na kasi po wala pa tayong franchising regulatory sa Sangguniang. So by this siguro pag ngayong October, pag ng ating budget, so ipopropose ko na rin na magkaroon ng regulatory. Kasi ang reklamo ng mga tricycle driver is wala daw silang mga franchise yung iba. Lahat naman po kayo, wala pa kayong franchise. Ang pinapayagan lang sa ngayon, yung ginagamit nila is yung mayor's permit. So sabi ko lahat naman kayo illegal. Kasi wala tayong franchising, wala tayong ano. So sabi ko, magtulungan na lang at siguro mga susunod na buwan or nag-usap na rin kami ni Mayor na itayo na natin yung franchising regulatory. Kasi nasa po ng Sangguniang yan eh. Para po yung ating mga tricycle mabigyan din sila ng tamang proseso at kung ano po yung mga dapat gawin kasi madalas nag-aaway-away sila eh. Kasi ang problema pa, simple lang, may mga toda sila, toda. Toda dito, toda doon, toda. Pero yung naka-accredit sa kanilang toda parang iisa o dalawa lang po yun. So sabi ko, magpasensyahan lang muna. Kasi pag natapos na rin naman yung ating terminal, nandoon, siguro maisiayos na. Maisingit ko nga po pala, kasi nagiging common na po yung top-down na service, personal service para sa mga small businesses na ating mga kababayan dito sa Brooks Point. Mayroon po ba kayo doong mga agenda or plano paano po sila, yung rules and nila kung paano po nila dadalhin sa National Highway yung ganung sasakyan na minsan kinakargahan na rin ng baka, ng baboy, ng mga gulay, iba't ibang po. Mayroon na po ba kayo dyan programa or any plan? Sa ngayon, wala pa naman. Pero nakikita ko almost sa accident dito pa naman sa Brooks Point, yung mga top-down. Kasi ang problema sa top-down, sometimes overload, then wala mga ilaw, wala reflectorize. Tapos yung motor po minsan na kinakabitan ng top-down, hindi po siya capable doon sa sidecar. Yes po, siguro by next week baka ano ko na rin kung paano nga masolusyonan yan. Kasi po ang dami na talagang naging aksidente because of top-down. So siguro isa sa mga proyekto at inaano nga rin ni Mayor na sana mabigyan ng solusyon kasi talagang napakahirap po eh. Kasi sila mismo gabi, nasa highway, nasa gitna pa man din at hindi ko rin alam kung nakaseminar yung iba at yung maraming nadadamay na wala namang hindi naman dapat madamay pero dahil nga sa mga maling pagdadrive at wala ring siguro seminar, kulang din at yung kasi hindi yung top down minsan hindi rin naka-align, hindi na-balance kaya minsan pag tumakbo ka ng matulin nadidis na yung takbo nawawala sa tamang takbo niya. Yun po ang nagiging problema. Sige, abangan po natin. Madagdag ko rin po kasi kung matatandaan ng marami dati, hawak namin yung traffic enforcers group sa Brooks. At yun din naman yung layunin kung bakit na-create yun yung dati para ma-regulate yung mga sasakyan na tumatakbo sa ating pong lansangan. At natutuwa nga ako ng mga panahon si Consial Peraris ay suportado rin sa atin. At nalungkot lang kami dahil medyo na-dissolve yung grupo. Pero malaking bagay sana na mayroon tayo sa Brooks Point dahil hindi naman kaila sa lahat na yung ating pong bayan ay tuloy-tuloy yung kanyang pag-unlad. Sa isang umuunlad na bayan, dapat mayroon talagang enforcers group sa traffic at saka iba pang mga regulasyon na gustong ipatupad ng ating pamahalaan, dapat may grupo rin. Ang pangarap ko nga dati, sabi ko, may traffic enforcer tayo sa araw. Sa gabi ay magkaroon tayo ng
anti-crime task force or night patrol na nakapattern sa Puerto Princesa. Kasi alam naman natin na yung Puerto Princesa ay mas una sa pag-develop sa atin. So tayo sa mga bayan-bayan ng Palawan ay tinitignan natin kung ano yung mga programang pwede nating i-adapt galing sa Puerto Princesa. So traffic enforcer sa araw, night patrol sa gabi or tinatawag na nila ngayon na anti-crime task force. Malaking bagay na makakatulong yon sa ating pong mga kapulisan. Kasi yung ating pong Philippine National Police ay hindi na yan primary function sa kanila yung traffic. Sila, mag-intervene na lang sila sa vehicular accident investigation. So parang doon na lang sila na-involved. Kaya nung may grupo nga ng traffic enforcer noon, ay maalawan yun sa kanila. Kasi tumatayo tayong multiplier, force multiplier ng PNP at ganoon din force multiplier ng LTO. So nung mga unang taon dito ni Hepe ng LTO, tuwa siya dahil organized yung traffic enforcer. Pero nakalaunan nung na-dissolve na, ay nalungkot din siya dahil hindi niya na kami nakakatuwang. So maganda rin kung through Konsehal Piraris dahil siya yung chairman ng Committee ng Transportation sa pakikipag-usap niya kay Mayor. At nakita ko na parang sa office ng Mayor ay mayroong i-create na posisyon patungkol sa traffic management. So, kung mag-materialize yun, makabuo ng bagong grupo, ay malaking tulong na sa ating pong bayan at doon sa ating mga kababayan para maiwasan yung aksidente. Kasi, katulad ng binapapag-usapan na top-down, at hindi lang top-down ang nagiging cause sa sa pati yung mga kuliglig. Dati kuliglig yung mga hand tractor, pero nung nauso yung top-down na yung natin, yung nakikita madalas nating i-involve sa vehicular accident. Bakit merong ganon na aksidente? Kasi hindi naman lahat, pero marami sa ating mga nagmamaneho ay hindi sila dumaan ng proper na seminar. Kasi kung nakatanggap sila ng proper na seminar at saka training sa mga agency na kung saan dapat sila matuto, ay tingin ko malilisan yung aksidente. Yung pag-drive na lang sa gabi na walang ilaw, kung nakinig ka doon sa training tsaka seminar mo, hindi ka magpapatakbo ng gabi na walang ilaw yung sasakyan mo. Pero kung kung hindi mo yun, hindi ka nakinig at binaliwala mo yung sinabi ng instructor mo or ng mentor, ay tiyak mauwi ka doon sa isang aksidente. So siguro through representation ni Isbibong Piraris ay mabalik yung traffic management group or traffic enforcer o kung ano man tawag sa kanila sa bagong grupo na maitatayo, ay malaking bagay yon na ma-regulate natin. Pansinin mo sa palengke ngayon, paghapon masikip na kasi kahit saan-saan nakapark yung mga sasakyan. Dati maayos na yan, ngayon parang bumabalik sila sa kung ano yung yes po. So parang kami sa part namin na sinimulan namin ng 3 taon, nalungkot din kami na nawala siya. Pero kung mayroong bagong grupo na sisibol, ay kami naman po ay pwedeng magbigay ng mga tulong or advice kung paano mas mapabilis yung pagpapatakbo ng bagong samahan. Yes. Kailangan po kasi talaga ma-organize yun para hindi magkagulo-gulo. Minsan magkakos din ng away sa kalsada. Yes po. So ngayon naman po, balik po tayo sa kung ano naman po yung status ng ating pamilihang bayan sa ngayon, gayon din yung presyo po ng bilihin. Paano po nire-regulate yung mga presyo ng bilihin? Linggo-linggo ito Minsan po may mga changes po tayo ng presyo, di ba? Tungkol po sa presyo sa pamilihang bayan, wala pong kami control sa yung opisina po ng MIDO at saka yung opisina po ng Market Division. Wala po kaming control, hindi po pwede kami makadikta kung magkano yung dapat nilang ipresyo doon sa mga pangunahing bilihin.
Yung DTI po, yung DTI, nagbibigay sila ng SRP, yung suggested retail price, doon lang po sa mga grocery items. Pero pagdating po doon sa mga sa isda, karni, gulay, labas po yung DTI. So parang kami naman po ay dahil wala kaming authority na magdikta kung magkano yung maging ipepresyo. Nakabase lang kami doon sa talagang kung titignan namin yung low supply demand parang ganun lang kami. Pero kung ma-activate sana yung kung hindi ako nagkakamali, yung ating pong pamahalang lokal ay meron siyang municipal price control committee, parang ganyan yung tawag. Kung ma-activate po yun, yung committee po sana na yun ay pwede siya magbigay ng ceiling. Halimbawa, yung karne ay hanggang ganito lang yung pwede mong ipresyo. Opo, hindi pwedeng tumaas. Pag bumaba naman yung bilihan, kasi nakabase sila sa bilihan ng live weight So, kung ganito yung halaga ng live weight, ito lang yung pwede mong ibenta sa ganitong halaga. Pag bumaba yun, dahil madami yung supply, bababa ka rin automatic. Kaya ang nangyayari kasi, pag tumaas sila dyan sa palengke, pag dumami yung supply, hindi na rin nila binababa. So, sa ngayon, walang agency, walang regulating body na nagmomonitor at magdidikta kung hanggang saan lang yung presyo ng mga pangunahing bilihin. Sana yun din po yung magawa ng ating pamahalaang lokal para naman ma-protectionan din natin yung ating pong mamimili. Opo. SB, meron po ba kayong masasabi dito? Wala naman. Siguro, yan naman po sa control din ng ating mayor. Kasi yung DTI, meron din silang tawag dito. Iba rin yung kanilang purpose. Pero yung sa price naman, kasi sa ibang bayan, pwede ma-regulate ng mayor yan. Kung willing siya, kasi sa iba, siyempre yung supply and demand, pag maraming supply, bababa yung ang problema dito sa atin sa Brooks Point minsan kasi talagang mahirap din, hindi napapa-implement. Pero sa iba kasi may tag yan nakalagay kung halimbawa ang presyo ng karne ngayon mababa yung presyo, especially ng isda, ay yun ang nirereklamo ng ating mga siyempre mamimili. Pag pumunta ka naman sa palengke, siyempre sasabihin din nagtitinda, kayo ang pumunta doon sa laot, kayo mangisda, yun din po nagiging problema. So siguro willingness na ating mayor na ipa-implement, pwede naman po yun, nasa sa kanya naman po yun, kasi yun naman po yung mandato ng ating mayor. Kami naman sa sanggunian kung ano lang din maitulong namin na resolution ordinance, yun lang din po. Para break-even lang sana yung mamimili at saka yung negosyante. Yun. Ito naman po, medyo matagal-tagal na pong inaasam ng karamihan naman ating mga kababayan yung bagong itsura ng palengke. Hanggang kailan po ang construction ng bagong palengke at ano-ano po ang bagong rules and policies na inyong ipinapatupad sa ngayon? Yung ating pong bagong palengke, yun yung ating market mall na medyo nakikita na ng ating mga kababayan yung pag-angat ng proyekto. Pero doon po sa completion date ay lumampas na. Lumampas na yung Tama mo ba yun na pandemic time? Oo, naabot kasi ng pandemic time yan. Pero ang inaasahan natin, siyempre pag natapos yung bagong market mall, ay malaki yung mabibigay niyang revenue sa ating pong pamahalaang lokal. Kung inyo po matatandaan yung tinatayuan ng market mall sa ngayon ay mayroong giniba dyan na mga dating tindahan din, mga stall na kung saan ngayon ay nilipat dyan temporary sa loob ng ating pong public plaza. Yung mga section po na yan, yung grocery section, general section at saka yung sari-sari section, sila po yung tinamaan, naapektuhan ng proyekto na yan. At yung ginawa din po yung proyekto na market mall ay para rin sa kanila dahil yung building po na dati ay masyado ng luma, marami nang dapat ayusin, masikip. At dapat nga kasama yung dry goods section dyan 4 sana yung nasunog. Kaya lang nung mga panahon na yan, ni-renovate
ng munisipyo yung nasunog. So, ginastusan ng pera, nilaanan ng pondo. Kaya hindi rin po siya basta pwedeng gibain kaagad. Kaya nauwi doon sa 3 na lang. Dapat yung market mall hanggang doon kasama sila. Kaya lang ay hindi yun pwede sa regulasyon ng COA. Kaya naging 3 na lang. So kung matapos po yan, ibabalik yung mga naapektuhan. Sila yung ibabalik dyan sa market mall. Kung may sumubra po, yan po ay ipapadrolat, raffle lang, ipaparapol. Kasi ganun yung paraan natin pag may vacant stall, pinaparapol lang siya. Unless po na magkaroon ng bagong panuntunan na yung pag-award ng stall ay through bidding, binibid o maliban po kung mayroong bagong panuntunan na ganun, magiging bidding po yung process. Pero kung wala naman, by raffle through lang po yung pagbibigay ng mga vacant stall. At i-expect po nung ating pong mga stall holder na mag-occupy sa market mall na yung kanila pong rental sa kasalukuyan ay mababago po yun. Medyo tataas dahil bago yung location ng kanilang pwesto. At yan po ay utang kasi ng pamahalaang lokal. So, doon lang rin po kukuha ng pambayad Portion ng rental nila ay mapupunta rin sa pambayad. So, ganun po. At mag-i-strict po yung pamunuan ng market kasama ng opisina ng MIDO na wala na pong extension na katulad ng ginagawa ngayon na ito lang yung pwesto nila tapos nag-i-extend pa sa labas. So pagdating sa market mall para maging kaaya-aya naman tignan kung ano lang yung nalaan sa yung pwesto, doon ka lang sa loob, wala nang ilalagay sa labas. At mag-i-strict din po yung pamunuan ng pamilihang bayan na kung sino po yung may pwesto, siya lang po yung pwedeng magtinda. Bawal na po yung rental. Kasi ngayon po naging kalakaran na rental tapos binibenta na dapat pag hindi mo na kayang magtinda, ayaw mo nang magtinda, isurrender mo doon sa pamahalang lokal para ito si pamahalang lokal may offer niya sa iba. So ang nangyayari po kasi pag hindi na kayang magtinda or wala nang magbantay, binibenta nila yung rights sa ibang tao. So yun yung mga bagay na pagdating dito sa market mall, kung ano yung patakaran na umiiral ay ipapatupad na po yun dyan. SB, anything you want to say po? Additional po sa statement ni Sir? Maraming salamat. Regarding po dyan sa market mall, I know na parang nag-conference sila, hindi ko alam this week o last week, na ang sabi nga by next year na matatapos. So may mga problema kasi silang unang-una yung mga nakalipas. Yung supply ng bakal medyo wala pong supply. At you remember na yung bakal po natin nung nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng problema, yung mga gera-gera, yung presyo ng bakal natin tumaas po ng 100%, almost 100%. So isa po yun sa mga problema, pero ina-assure naman po ng contractor na tatapusin nila. At huwag kayo mag-alala kasi yung mga nagtatrabaho na taga Brooks Point naman din po. Then yung isang nakasubsod, isa ring apo ni Mrs. Panyola. So atin din pong babantayan maski sino pa yung contractor na nasa maayos, nasa mabuti at hindi naman magkaroon ng problema na siyempre may mga proyekto tayo na matagal at hanggang sa ngayon hindi pa napapakinabangan ng ating mga kababayan kasi po utang natin yan. Nagbabayad na tayo ng utang ng mga hindi pa natin napapagawa. So sana po ako bilang Sangguniang Bayan members at member sa EMPRA, so always po nating babantayan lahat ng proyekto na ginagawa dito sa bayan ng Brooks Point. Maski naman po sino sila, wala po tayong santuhin o basta nasa maayos. Pag hindi maayos po, I assure you na lahat po ay ating babatikusin, ating aalamin para naman po ito hindi naman para sa akin, para sa ating mga kababayan po wala naman po tayo. Sabi nga nila bakit yung ibang proyekto kung hindi naman po maayos,
hindi tumutupad doon sa pinagkasunduan doon sa ating kontrata, kailangan pong bantayan natin. Hindi lang ako, kahit yung mga mamamayan, ipaabot lang nila sa amin, lalo na sa sanggunian, na anytime na magkaroon sila ng sulat, yung katulad yung mga proyektong ganyan na may problema, parating lang po. Anytime po nandyan kami sa inyo. Sige po, salamat. Ito po medyo malalim na katanungan. Bakit po kailangang i-update o i-revise ang market code po ng Brooks Point at ano-ano po ang mahalagang nakapaloob dito? Market code, medyo matagal na usapin na po itong market code. Kaya medyo sensitive siya na konting tanong. Kaya nga, nung ako po ay na-appoint sa Pamilyahang Bayan ng mga taong 2017, ay yung market code po kasi ito yung parang isa sa mga tool namin sa MIDO saka sa market division para mapaganda yung collection ng ating pong collection revenue ng ating pong pamahalaang bayan. Makakatulong ito siya. So kasi ito po ay 2010 pa at ngayon ay anong taon na ngayon? 2023. So matagal na naming iniiyak ito na sana ma-update na dahil maraming bagay yung napapaloob dito. Una-una yung rental, para mabago po natin yung rental ay sa kasalukuyan po talaga ay medyo mababa yung rental. So hindi na siya akma sa kasalukuyang kalakaran ng ating pong pamilihang bayan. So kung mababago po yung market code ay makakatulong po siya sa collection. At yung collection po na makukuha natin, ito naman po ay nagagamit sa mga proyekto ng ating pong pamahalaang bayan. At ano-ano po yung mga napapaloob dito? Ito po, yung rental ng market mall ay isa po sa napapaloob sa market code. Kaya ang prayer po namin, sana ma-approve na para pag natapos yung market code, yung market mall ay naandyan na. Malaman na ng mga stallholder kung magkano yung kanilang babayaran. Ito naman po, bago ma-approve ay dadaan po sa consultation at naniniwala ako na yung ating pong Sangguniang Bayan parang nag-conduct na rin po sila ng consultation tungkol po sa bagay na ito. Every 5 years po kasi pag mga revenue code, market code, yung mga batas ng ating pamahalang lokal na nag-generate ba ng revenue, every 5 years pwede na sana siyang i-revise. Ay itong market code natin na ginagamit ngayon 2010 pa po. So 2010 dapat na-revise na nung 2015 kaya lang hindi nangyari. 2020 dapat na-revise na rin, hindi rin nangyari. So 2023 13 years na, ay talagang kinakailangan na at sobra-sobra na sa panahon na dapat mabago. So, tingin ko po mga ilang buwan, baka maayos na rin po ito. Basta wag na abutan ng matapos yung market mall bago pa natin na mai-approve. Opo. SB, ano pong kalagayan ng stand po ng mga konsehal natin dito sa pagkakaroon ng pagre-revise po ng market code na ito? Actually po, tapos na yan, napag-usapan na. Siguro, I think, mga 2 months, 3 months na. So, nung last Tuesday, na-mention na rin ulit yun ni Vice Mayor regarding dyan. Parang nagkaroon na ng second reading. So, by next week siguro, baka ma-approve na rin po. Kasi, as mentioned din ng ating chairman ng MEDU, natalakay na rin po yun, nakalagay na doon lahat at lahat naman ng mga regulations at mga nandoon na rin po nakapaloob. So talaga lang pong napakahirap i-approve itong market code kasi masalimuot talaga. Madaming problema kasi lalong-lalo na kung magpataw ka nung isang isang bayarin, halimbawa sa isda per kilo, talagang inisa-isa po yun kasi ganun siya kasisitibo. Hindi naman kasi pag naglagay ka ng sumobra ka doon sa presyong yun, magkakaproblema. So, I hope by next regular session, baka ma-approve na rin po yun. Kasi yun na rin po yung naasam-asam ng ating mga, especially the MEDO. Kasi yun, kanila, yan ang Biblia nila. Yes, looking forward for that po na may positive response na sa ini-aim natin na yan.
Pero ito po ang ating susunod na katanungan. Meron po ba kayong mga parating pang mga proyekto o programa para sa ating mga kababayan at paano po sila makakatulong sa inyo? Yung burden, minsan akala ninyo kayo lang nag-handle. Kung kailangan po ninyong manawagan sa ating mga kababayan to help you, saan po sila makakatulong? Ang inaasahan po natin na bagong proyekto na darating sa department po ng MIDO at syempre sa pakikipagtulungan po ng Municipal Mayor's Office saka ng Admin Office ay yung parang may magandang balita na magkakaroon tayo, na-approve ata yung ating pong nire-request na magkaroon ng bagong slaughterhouse. So yun yung isang magandang balita, parang positive na mag-aantay lang po kami ng confirmation sa National Meat Inspection Service, National Office under ng Department of Agriculture ng confirmation kung talagang mabibigyan yung ating pong bayan ng Brooks Point. Kasi hindi marami po sa bansa natin, marami yung nag-i-aim na magkaroon ng slaughterhouse at kung ma-comply mo yung requirement, nakapila ka pa. So ay maswerte o mapalad tayo kung tayo ay magbibigyan at hindi natin po matawaran yung sakripisyo ni Mr. Jeriel Malacao na kung saan siya yung focal person natin para dito. Ay sana nga po matupad. Ang pondo po natin dyan, may scheme po kasi yung NMIS, yung National Meat Inspection Service na 50-50, yung maglaan ng munisipyo ng 8 million, magka-counterpart sila ng 8 million. So parang 16 million lahat yung total cost ng project. At sa kabutihan ka ni Mayor John, naglaan na nga tayo ng 8 million. At yun, kung matuloy, ay maglalaan din yung DA ng 8 million. Tapos magkakaroon ng signing ng MOA. Pag nag-sign ng MOA, ibig sabihin tuloy-tuloy na yun. Ang magiging location po, kung sakaling matuloy nga, ay doon po sa Barangay Uring-Uring sa may Binturansa. Doon po yung magiging location ng bagong slaughterhouse natin. Kasi yung kasalukuyang slaughterhouse natin dyan sa Sitio Balacan, Barangay Pangubilyan, ay although tayo yung nauna dyan, matagal na, kaya lang yung paikot natin sa kasalukuyan ay mga residential area na hindi naman natin pwede sabihin na kayo yung sumunod dito, mas nauna yung slaughterhouse. At talagang hindi rin kaila na pag sinabi mong slaughterhouse, hindi ma-perfect yung amoy, di ba? Talagang may amoy kasi nandyan nga yung mga dumi ng hayop, yung dugo, yung balahibo, na lahat nandyan. So, ito yung matagal na rin nilang nirereklamo at itong bagong proyekto kung sakaling makarating sa atin at matuloy, ay yan na rin po yung katugunan na mawala na yung, masagot natin yung mga problema nila na baka sila minsan pagtanghali, pag mainit yung panahon, talagang yung alingasaw ng amoy ay mas lalong matindi nilang naaamoy. So, hopefully po at magdasal tayo na mabigay nga talaga sa atin yung bagong slaughterhouse. At ito po ay double A yung category niya. Pag sinabi pong double A, pag dito po kinatay yung hayop, pwede po natin i-transport sa ibang munisipyo. Opo. Pag hindi po kasi ganun yung category niya, hindi po natin pwedeng ilabas. Dito lang tayo sa atin sa bayan ng Brooks Point. Exclusive lang sa bayan ng Brooks. Pero ito, double A category po. Pwedeng i-transport sa ibang munisipyo po. Opo. SB? Salamat po. At sa tanong nga kung mayroong mga proyekto, sa amin sa Sanggunian po, hindi po part ng trabaho namin ito. Kasi part po ito ng executive. But minsan po may re-request ng mayor, meron silang mga naka-program sa projects. So mga nakakalendar naman yan. Pero sometimes po, yung mga, I know naman na ang Sanggunian naman always very supportive naman po sa mga projects and programs ng ating mahal na mayor. Kasi po minsan siyempre sa budget, during the deliberation, may mga budget na kaming ina-approvean for the purpose, yung pinakahuli, itong yung itatayo na event center dito sa kabila. Parang 75 million yan. Then ang bidding yan parang bukas po naka-schedule.
yung bidding niyan. So, I know marami pang programs si Mayor na darating. At yung iba naman mga proyekto, I know yung sa outside from DPWH, yung parang may 6 na area dito sa Brooks Point na yung mga tulay na nasira. Yung Kabinlin, ito yung Sarasa and some Ipilan. Pero po na nag-conduct ng investigation, lahat ng may mga plano na yung DPWH, hinihintay na lang po yung pondo na ibaba. So, maganda sana yan at kung mapabilis dahil yung mga kababayan natin, especially yung Imunlod, yung the rest of the area, na tatayuan na po ng tulay. May mga budget na po yan na parang tag 45 million, 55, pero hindi pa na i-download yung pera from, hindi ko alam kung sana po, kung ma-download lang yung pera, kasi yun na lang hinihintay ng DPWH, yung detailed engineering nila, lahat ng testing, lahat nagawa na po. Kaya kung ma-download anytime this month, so magbibidding na, so magagawa na rin po yun. Ano po yung konkreto yun? Marami po yun para dito sa bayan ng Brooks Point. Ayan, abangan po natin ang katuparan ng proyektong ito na magbe-benefit po ang ating sambayanan. Ito po, ano pong sitwasyon ng trabaho ninyo ang madalas nahihirapan kayo o na-challenge na gawin sa araw-araw lalo na? Oo. Yes, sir. Bernard. Sa trabaho naman po, lahat naman po dapat kayanin. Pero ang pinaka-challenge talaga, lalo na sa amin, ay yung collection. Yung rental, dahil yung sa sitwasyon natin, minsan sinasabi ng ating mga magtitinda sa hirap ng buhay, ay lugi pa raw sila sa pagtitinda. Pero hindi naman tayo naniniwala basta-basta na lugi, dahil kung lugi yan, hindi na magtitinda. Siguro yun lang yung nagiging nila na lugi, para hindi sila masingil. Pero yun po naman din kami sa opisina, sabi namin trabaho lang talaga. Kung ano yung due mo na bayaran mo, dahil kami ay hindi naman namin maaari yung palengke at yung iba pang mga stall na pinapaupahan ng ating pong pamahalaan. Kami ay tagapangasiwa lang. So yun ay trabaho namin. Kaya kayo na nagtitinda ng upahan, pagdating ng due date ng inyong bayarin, maniningil po talaga kami. Pero dumarating sa punto na talagang yung iba matigas, hindi natin alam kung nananadya or talagang matigas lang sila. Naobliga kami na ipasara yung kanilang mga pwesto. Ibig sabihin, ginagamit din namin yung authority na ibinigay sa amin na pag hindi nakabayad, sa kabila ng pagbigay mo ng mahabang notice, ng mahabang palugit, ay dumarating yung punto na nagpapasara po kami ng stall. Apo. At opo, yan yung pinaka-challenging na yung sabi human consideration, pero sapat din yung panahon na aming pong palugit na ibinigay sa kanila. Hindi kami nagkulang, hindi kami naglabis doon sa aming pong authority. At bukod po doon sa rental, pagpapasara ng pwesto, ay yung sa ilaw. Kasi dati-rati yung sitwasyon sa palengke, halimbawa pwesto ni Juan de la Cruz, ikaw yung magpapakabit sa paleko ng iyong metruhan or may sarili kang electric meter. Pero nagbago ng policy si Paleco nung nagkaroon ng bagong project, ng isda, yung wet section natin binago, yung isdaan, karnihan, daingan. So ang gusto ni Paleco, ang metruhan, ang kausap niya si Mido or si Market, isang metruhan lang, tapos yung mga stall naka-submeter. Ganun naman talaga na rin sa bagong sitwasyon natin ngayon. Tapos si Market, si Mido, siya yung mangungulikta doon. Siya yung magre-reading, siya yung mangungulikta. So dumarating yung punto na siyempre pag nag-bill si Paleco, halimbawa for the month ng January, February, nag-bill siya, babayaran na yun ni Market ng buo. Tapos si Market, sisingilin niya yung mga stallholder. Dumarating yung punto na ito naman si stallholder, kahit na nabigyan mo na ng notice ng billing, na paalalahanan mo na ng due date, wala pa rin. So, isang challenge na nagkakat din kami ng linya ng kuryente nila.
So yun po yung mga challenging. So minsan mabigat gawin pero dapat gawin. Kailangan maipatupad Opo. kasi nasa rules siya eh. Yes po. SB, kayo po, ano po medyo challenging sa trabaho ninyo? Sa mga pinangahawakan ninyong committees? And sa committee ko naman, sa ngayon wala naman po ang ano lang siyempre doon sa amin sa Sangguniang. Always naman sa Sangguniang, Alex po, merong ni-request supplemental, may mga urgent measure, may mga ang nakaka-challenge lang siyempre, hindi naman basta-basta yung ni-request ni Mayor, ni-request Nino na kailangan aprubahan mo. You should study and dapat malaman mo rin kung ano yung ina-approve mo. Once kasi po na nagkamali kami, kami naman ang madidemanda, magkakaproblema. Sa kaya nga sinasabi ko sa mga kasama ko, kahit naman yung pinopost nila at yung sinabi mo maganda, collegial body naman pagdating ng huli, magbubutuhan, talo pa rin kayo. Ang importante lang po, at least, naipaliwanag mo kung ano yung dapat mong sabihin, kung ano yung binasa mo, nabasa mo ba, napag-aralan mo. Kaya nga minsan po, nakaka-challenge din. Siyempre, yung Vice Mayor, minsan namin, nagtatanong din dahil tanong ng tanong. Sabi ko nga, it's part of the job na kailangan magtanong, kailangan malaman mo rin kasi very interesting din minsan yung mga measures, yung mga ina-approve namin. Pero siyempre, especially pagdating sa kaperahan, kailangan medyong pag-aralan mabuti. Kasi maraming nakakasuhan at wala ka na sa pwesto mo. Hindi mo alam, kinasuhan ka because isang pagkakamali mo lang, hahabulin kayo, hahabulin kami. Ang sabi ko sa kanila, kailangan pong pag-aralan natin kasi talagang very challenging din naman yung trabaho ng SB. Hindi naman pumasok ka dyan. Kailangan mag-aral ka rin, pag-aralan mo. Kaya nga minsan sometimes sabi ko, bakit daw hindi ako bubuto? Sabi ko, kailangan, hindi ko pa po nabasa, hindi ko naintindihan kung ano. Hindi naman pwedeng ura-urada o ngayon lang bubuto ka agad because hindi ko nabasa. Kasi mahirap po. Mahirap sa katulad namin na siyempre, iba ni-request nga nila, walang problema kay Mayor, walang problema. But how about us, the council, di ba? Pag nagka-problema, kami ang madidemanda. So, very challenging ang trabaho ng Sangguniang at yes po, nandoon. Sabi nga nila, niluloko ko dahil last term ko na raw, kaya ayaw ko na. Hindi po yun. Hindi yun na last term ako. Ang akin, iniingatan ko rin. Yung konting reputasyon mo, yung konting natitira na lang na para pagtingin mo sa mga tao, makikilala ka nilang wala kang itinatago, malinis ka para sa iyong trabaho. At least kung nawala ka na dyan sa posisyon mo, wala silang masabi. Ginampanan mo yung trabaho mo. Kaya yun lang po yung ano ko sa mga taong bayan. Sabi ko nga kila, pasensya na kayo, matanong ako kasi kailangan tanungin. Kasi kung hindi ka magtanong, napakahirap po. Mahirap magsisi sa uli. Maraming salamat. Opo. Ano naman po yung mga naging accomplishments ng inyong mga opisina na nagawa sa isang taon ng bagong administrasyong Feliciano Benedito po? Well, sa amin sa market, i-claim na namin yung renovation ng convention center. Malaking accomplishment yun sa amin dahil yung convention center natin ay hindi lang nagki-cater ng mga taga Brooks. Pag may mga event dito sa ating bayan na medyo kaya ng facility, ay dyan ginaganap. Taga ibang munisipyo, dyan natin pinapatuloy. Ayan. Ay, that time ay nasa magre-renovate na siya noon. In-extend lang dahil nga para makater yun yung Miss Earth. So yun i-claim namin na isang malaking accomplishment yun. At sa ating pong pamilihang bayan ay magsisimula na rin yung paglagay ng mga canopy para maiwasan yung anggi ng ulan pag maulan at saka yung sikat ng araw naman kung mainit. Tsaka yung mga takip ng kanal diyan sa isdaan sa karnihan na kung saan sa kasalukuyan bakal siya ay marami nang nahulog gawa nung bakal malapit sa dagat yung location ng palengke kaya mas mabilis siyang kinain ng kalawang. So siguro mga isang linggo
ay masimulan na yung proyekto na yon, ay kiniklaim din namin accomplishment yun dahil kung mabago siya, maiwasan yung aksidente kasi may mga aksidente yung nangyari tungkol sa nabust doon sa kanal. At pinapalakas din po namin yung baby food factory natin na kung saan dati ay may 2 tayong machine na ibinigay ng DOST para gumawa ng Moonrise. Yung isang machine doon ay matagal nang sira dahil walang piyesa. At ngayon, isa lang yung gumagana. Pero may binigay si Mayor at yun ay under procurement na. 2 machine. Gusto kasi namin po palakasin yung production ng Moonrise natin na hindi lang gagawa kung may order. Continuous order ba? Para kung may mag-order ng maramihan, may stock na madali mo lang siyang ibenta or ma-produce. Kasi May mga ibang seller na gusto rin. yes po, hindi lang tayo nakatutok ngayon sa LGU, pati yung mga private talagang nagma-market tayo. So kung mapalakas natin yung baby food factory natin, ay nakikita namin na malaking income yun sa ating pong pamahalaang bayan. So kino-consider din po namin accomplishment na magkaroon ng bagong machine yung ating pong baby food factory. Okay, let's pray for that. Yes po. Tapos yung iba pang mga division katulad ng water system. Yung water system naman ay kung mapansin nyo, ito yung sa pangungunan ni Engineer Cabasal sa yung division head doon. Yung water system natin, naka-design lang po kasi siya ng sabihin nating sahod ilog. Hindi siya katulad ng waterworks na nakasanayan dito sa bayan na deep well ito. So parang pag deep well, parang yung sistema ng bomba nakatusok pa ilalim, di ba? Tapos magpapump lang palabas. Yung design po ng water system, tubo na nakatutok sa ilog, maganda kung walang ulan dahil malinaw yung tubig. Pag yung tubig papasok sa tubo, doon sa dam, may tinatawag na intake dam, papasok doon yung tubig, tapos papunta siya sa planta. So ganun yung sistema ng water system natin. Mapapansin nyo, pag umulan sa bundok lalo, at pag maputik yung tubig, hindi kayang i-filter yung putik, nagsha-shutdown. So walang tubig na dadaloy sa bayan o kung saan pa po nakakaabot yung connection. Sa ngayon po ay mayroong design na ginawa si Engineer Cabasal at binigyan ni Mayor ng pundo dahil talagang inilapit din namin kay Mayor para mabawasan yung pag-shutdown, yung tinatawag na clarifier. So parang isang paraan siya, pag galing sa intake dam, kahit na maputik yung tubig, may kasamang putik, bago siya pumunta sa planta, dadaan siya sa clarifier para i-clarify yung ma-filter siya, matanggal yung putik at base doon sa pag-aaral ay malinaw yung tubig bago pumasok sa filtration, bago pumasok doon sa ating pong planta. So makakatulong po yun pag nag-materialize yung project na mabawasan yung ating po yung shutdown po kahit na tag-ulan. Ayan, nakakatuwang pakinggan po na sa isang taon ay meron tayong mga naging accomplishments na nagawa at abangan po natin yung mga next pa. SB? Sa amin naman po, sa part na Sangguniang, ang naitulong lang naman namin sa ating administrasyon na sa 1 year din na ni Mayor, siyempre po, pag mayroong mga budget na hinihingi, nagiging mabilis naman po. At sa Sangguniang naman sa ngayon, hindi naman po kami nag-aaway-away. Siyempre, although meron kami mga ibang hadikain, may iba-ibang mga pananaw. Pero pagdating naman po sa nire-request para sa proyekto ng ating bayan, nagkakasundo-sundo naman po kami. At sabi ko nga lang, wag lang apurahin minsan. Kailangang pag-aralan at tingnan natin kung anong dapat. Pero so far, yung ng Sangguniang,
tulong, especially sa mga proyekto ng ating mahal na mayor, wala naman po nagiging problema. Ayun, that's good. At may mga parating po ba kayong mga proyekto o programa sa mga darating na buwan? Wala na rin po, maliban lang doon sa yung slaughterhouse na yun yung proyektong inaantay namin kung sa talagang maibigay. Kung kailan masisimulan din. May project po ba kayo mga plano? Kami sa SB wala naman, hinihintay lang namin kung ano yung papa-approban, kung maghihingi yung mayor na authority, kung ano yung authority na hinihingi regarding sa mga projects kasi dumadaan po sa. Okay, so ito naman po, huli na, ano pong nais niyong mensahe sa ating mga kababayan dito sa Brooks Point? Magandang umaga pang muli umaga pa rin. Magandang umaga muli sa taga-subaybay po ng programa po ng Imayo. Ang mensahe pong maibabahagi namin sa bago't matapos yung programa ay gusto po namin sanang hingin din yung suporta, lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin sa loob ng Pamilyang Bayan na kung saan ay kung ano po sana yung mga obligasyon natin ay bigyan natin ng panahon or bigyan natin ng katugunan para hindi po dumating sa punto na yung opisina po ay ano pa ng kanilang authority, lalo na doon sa mga bayari ng rental, sa bayari ng kuryente, para wala rin bang sama ng loob. So doon po pala sa ang sementeryo po kasi ay isa sa mga division ng Municipal Economic Enterprise at hindi lingid sa kaalaman ng marahil na every 5 years na nung pagkalibing nung mahal natin sa buhay ay nire-renew po yung yung lote na pinaglilibingan. Akala ko dati nung wala pa rin ako diyan sa Mido, sa palengke, akala ko yung mga nakalibing na mahal sa buhay ay nilibing lang, wala na, gano'n. Yung pala ay hindi ko rin alam kung dati nung pamunuan ng sementeryo nung wala pa sa amin hindi ko rin alam kung yung mga nagpalibing ba ay informed na every 5 years dapat nire-renew yung lote. So ngayon po, dahil alam na namin na ganun pala, ay pag-undas po nagka-campaign kami na to remind na every 5 years dapat i-renew nyo po yung kapirasong lote na kinahimlayan ng mahal sa buhay. Hindi alam ng marami yan. Pero ang ginawa po namin ngayon sa mga bagong namamatay ay meron ng parang sort ng agreement na may pipirmahan yung opisina at saka sila para ma-remind sila, uy, may papel, may babayaran pala every 5 years. Kasi kadalasan sa ibang munisipyo talaga or sa ibang lugar, lalo na sa Manila, pag hindi nyo na po nare-renew, matagal na. Halimbawa, 5 years, hindi na-renew, umabot ng 7, 8. Hinuhukay po yun. Para ma-clear. Tapos yung buto ng inyong mahal sa buhay, itatabi po yun. Itatabi lang para pag i-claim mo, babayaran mo lang yung mga obligasyon, makiklaim mo na yun siya. Tapos yung iba, nilalagay nila sa parang isang musileo na compartment. Tapos yun yung may malaking krus. Tinatawag lang mass grave doon na sama-sama nun. So gusto po namin iparating sa kanila yung may mga nakahimlay sa ating pong pampublikong himlayan na tignan nyo po yung record ng inyong pong mga mahal sa buhay. Kung mas maganda po makapasyal kayo sa opisina po ng sementeryo na matatagpuan din sa sementeryo mismo para makita kung gaano nakatagal o po ma-update yung With that po, makatulong din po kayo doon sa mga bayarin ng ating pong pamahalaan. Improvement po. Kung mapapansin niyo po yung sementeryo natin talagang compare sa iba, malinis po. Organized. Malinis. Yun lamang So, po. yun po. Maraming salamat po. Pakinggan po natin ang mensahe ni SB. Ako naman po bilang ito na sa ating huling talakayan, nais ko lang yung mensahe ko sa ating mga kababayan na umaasa po kayo na patuloy nating tutulungan yung ating mahal na
mayor sa mga programa at mga aktibidades. At siyempre, bilang konsyal, patuloy din nating babantayan yung mga programs, especially mga proyekto na alam nating minsan lumalabag doon sa katulad. Kung may gusto kayo iparating sa amin, pwede naman po kayong sumulat sa Sangguniang Bayan upang sa ganun matulungan natin at maiparating natin yung mga problema. Hindi naman po pwedeng magkwentuhan lang tayo. Kailangan po meron kayong sulat para po kung kahit kanino nyo po i-address para upang sa ganun makagawa tayo ng mga guidelines o mga ordinansa na kung may gusto kayong ordinansa ipagawa na iisipin nyo na maganda, willing naman po ako sa tulong ng sanggunian na maitakel at mai-propose po natin kasi minsan pwede naman tayo mag-resolusyon na halimbawa katulad sa Brooks Point po marami na kaming resolusyon na ginawa yung regarding sa ating fire truck kasi I know ang Brooks Point talagang yung fire truck natin parang hindi ko alam kung matatagal ng panahon kaya nga sabi ko pag nagkasunog baka yung truck maiwan yung tubig ang mauna so sana po matulungan tayo at yung mga tao i-assure yun na sa panunungkulan ko po hanggat sa uli kailangan nandyan tayo para tumulong hindi lang sa ating mayor sa tao bayan asahan niyo po yung aking magandang paglilingkod. Maraming salamat at Ayan. good morning sa Miss lahat. Ging, mag-shoutout din sige muna po. bago Go on, matapos. Opo. Gusto kong batiin yung mga kasama naming masisipag sa aming pong opisina sa Municipal Economic Enterprise Development Office, MIDO. Meron pong 7 division, masisipag po yung mga tao namin Yung mapagkaisa mo lang sila at tulong-tulong, kino-consider ko rin pong accomplishment yun So, yung mga masisipag dyan sa palengke, sa slaughterhouse, sa bahay tuluyan, sa convention center, sa water system, sa baby food factory, at doon po sa sementeryo. So, lahat yan masisipag. At yung solid waste din pala, kino-consider naming accomplishment yun sa pamilihang bayan, sa pangunguna po nung dating konsihal, si Lani Trinidad. Talagang napakasipag po yan. Kung noon po, nung wala pa siya dyan kasi strategy, alam niya, dahil yun yung expertise niya, yung mga basura po natin sa karnihan, sa isdaan, kahit umikot kayo dyan, kung noon may amoy, ngayon wala na pong amoy. At saka nakakontrol na rin yung basa. At saka yung IEC, yung pakikipag-usap sa tao, sa mga magtitinda ay nagagawa po yun kaya sinasabi ko yung pagkakaisa ng mga empleyado namin sa MIDO ay makukonsider po namin na isang malaking bagay at yun po tinuturing kong isang accomplishment po namin. That's good. Sana po mas ma-improve pa at mas marami pang ganong empleyado sa kanilang mga tanggapan. Okay, at dito po nagtatapos ang ating makabuluhang pakikipagpanayam sa ating minamahal na panauhin kay SB Bong Ferraris, kay MIDO Head of Office Sir Bernard Quijano, dito po sa ating bayan ng Brooks Point. Tunay ngang napakahalagang talakayin natin ang mga prioridad at programa na ganon din ang mga proyekto ng ating lokal na pamahalaan upang malaman natin kung paano tayo makikiisa at makakatulong sa bayan bilang mga mamamayan. Marami pong salamat! Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At dadako na po tayo muli sa uling yugto ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Nais ko pong pasalamatan ang lahat ng ating mga kababayan at mga bisita na nakilahok sa selebrasyon ng ating 74th funding anniversary ng ating bayan ng Brooks Point. And congratulations sa lahat ng mga nanalo at mga nag-participate sa mga kompetisyon na inihanda ng ating lokal na pamahalaan at ng mga organizers nito. At syempre ganoon din sa lahat ng mga nakisali sa ating Nutrition Month celebration. Maraming salamat po sa pakikisa at panatilihing malusog
malusog ang ating mga pangangatawan dahil importante pong pangalagaan natin ang ating kalusugan habang tayo ay nabubuhay. Congratulations po sa lahat ng mga organizers at kabahagi po ng ating mga selebrasyon itong buwan na ito. Isa pong paalala ng pangkalusugan din, alam niyo po ba kung ano ang chikungunya? Ito po ay isang panibagong sakit na natin sa atin ng infected na lamok. Kaya kailangan po natin pangalagaan ang ating mga sarili, lalo na ngayong panahon na maulan. Alamin po natin kung ano ang sakit na ito, yung mga sintomas at kung paano mapoprotektahan ang sarili at ang pamilya. Manatiling updated at manatiling malusog. Para po sa mga karagdagang impormasyon, consult tayo sa pinakamalapit na primary care provider o bisitahin ang ating healthypilipinas.ph. Ganon din po ang ating municipal health unit. Open po sila sa pag-discuss ng iba't ibang uri ng sakit at nagbibigay po sila ng libreng vaccines. By the way, balik po tayo. Ano po ba ang chikungunya? Ang chikungunya ay isang viral disease na naililipat sa mga tao sa pamamagitan ng kagat mula sa infected na lamok. Kabila ang Aedes aegypti at Aedes albopictus. Ano ang sintomas ng chikungunya? Nakikita ang mga sintomas sa 3 hanggang 7 araw matapos makagat ang pasyente ng lamok na nagdadala ng chikungunya virus. Makakaranas po kayo ng lagnat, pananakit ng kasukasuan, kabilang ang likod, bukong-bukong, tuhod, pulso, at pamamaga po ng kasukasuan, pantal, pananakit ng katawan, pagduduwal, at pagkapagod. Paano maiiwasan ang chikungunya? Katulad din po ng pag-iwas sa dengue, sundin ang 5S strategy. Search and destroy ang mga pinamumugaran ng lamok katulad ng lumang gulong, alulod at mga bagay na naiimbakan ng tubig. Self-protection measures, magsuot ng long sleeves at maglagay ng mosquito repellent para maiwasan ang kagat ng lamok. Seek early consultation kung ikaw ay may sintomas ng chikungunya. Ano ang maaaring gawin upang gamutin ang chikungunya? Walang tiyak na paggamot para sa sakit, ngunit maaaring irekomenda ang inyong primary care provider ang mga analgesic at non-steroidal na anti-inflammatory na gamot upang mabawasan ang pananakit at pamamaga. Inirekomenda rin ang pagdadagdag ng pag-inom ng tubig habang ang pagligo gamit ang maligamgam na tubig ay makakatulong kung may lagnat. Yun po ang mga simple remedy na ating maibibigay sa inyo kapag nakaranas po kayo ng mga nabanggit na symptoms ng chikungunya. Antabayanan rin po natin ang paparating na State of the Municipal Address ng ating Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. Ngayon na po yan sa darating na Hulyo 17 at abangan po ninyo ang mga programa pang parating sa mga susunod na taon na ibibigay ng ating lokal na pamahalaan. At ito na naman po muli ang isang oras ng balitaan, talakayan at serbisyong bayan, hatid ng pamahalang lokal ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano sa pangunguna ng tanggapan ng Municipal Information Office, sa ngalan ng aming External Affairs and Municipal Information Designate, Ms. Deborah Pate C. Malacao, at syempre ang buong puwersa ng MIO. Ako po si Jing Wanya at naghahatid ng balitang bayan, talakayang bayan at serbisyong bayan dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Magandang tanghali po muli, bayan ng Brooks Point. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.